Hello, Philippines! Hello, world! Hello, universe! Welcome to our talk show, Kumusta Ka Bagong Pilipinas? Okay, sa ating talk show, dyan lang po kayo kasi ang ating episode ngayon ay tungkol sa buhay seafarers. So, ang ating buhay ay kinukumpara namin gaya ng RPM gauge ng kotse. Kasi ang buhay ay tungkol sa paghahanap ng tamang ritmo at minsan kailangan mong pabilisin ang takbo, abutin ang iyong mga pangarap at lampasan ang mga limitasyon. May mga pagkakataon din na mas mabuti ang mabagal, huminga ng malalim at maingat na harapin ang mga ito sa mga liko-liko ng buhay. At may mga sandali namang ayos lang na manatili muna sa neutral. Magpahinga, magnilay-ngilay at mag-ipon ng lakas at muling umusad. Ang RPM, Revolutions per Minute, ay hindi lang basta catchy na pangalan. Itong makapangyarihang talinghaga para sa mismong buhay. Isipin mo kung tumatakbo ang makina ng kotse. Nangangailangan ito ng balanse sa pagitan ng bilis at kontrol. Gayon din ang buhay. May mga panahon na kailangan mong tapakan ang gas at harapin ang mga hamon. At may mga pagkakataon naman na kailangan mong maghinay-hinay at hanapin ang tamang bilis. At may mga sandali na mas mahusay na gawin ay huminto at magnilay-nilay. Ang aming talk show ay yumayakap sa ritmo na ito. Nagbibigay ng gabay at inspirasyon para sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Kaya kung ikaw ay nasa may oportunidad at maingat at tinatahak ang mga kawalan ng katiyakan ng buhay, ay maganda kung makinig kayo at magpahinga upang mag-recharge. Nandito ang RPM upang tulungan kang manatili sa kontrol at matatagpuan ang iyong perpektong balanse. Kaya kung kayo'y nakikinig, tulungan ka naming ituno ang iyong buhay. Gagabayan ka namin kung kailan itulak pasulong, kung kailan dapat bumagal, at kung kailan dapat mananahimik at magnilay-nilay. So, sama-sama nating tahakin ang pagtaas at pagbaba ng ating mga buhay, pabilis patungo sa mga makabuluhang balanse at may layuning pamumuhay. Yes, you are again on Kumusta Ka Bagong Pilipinas. This is your host, Marlene Craig. And of course, my beautiful co-hosts with me are Miss Ana Duchier, or known as Alicia Arcega, na 25 years OFW sa Japan and now a businesswoman and with international travel agency as an affiliate and consultant. And of course, yung ating sexing artista, dating artista po siya. Si Miss Alma Antonio, also known as Miss Alma Arcega. Former OFW Qatar din po siya. At pumunta rin siya sa Canada, Korea, Japan, and aside from former movie actress, alam niyo ba na siya ay licensed professional lady driver with TESDA NC3 diploma. Alam niyo ba yung kasabihing pang truck na, pang bus pa, pang sports pa. Okay, giving to you our host. And before we introduce our special guest for today, would you Yes. like to say hi, Anna? Hello everyone! Hello world! Of course, welcome again sa aming talk show dito sa Kumusta Ka Bagong Pilipinas and Kumusta Ka OFW. Stay tuned po tayo dyan ha dahil ang talakayan natin sa araw na ito ay mga seafarer po. So, kaya stay tuned kayo. Ako po si Anna Dozer and Miss Alma. Wanna say no, Hello Alma? everyone, hello universe. Nandito na naman kami, magbibigay saya sa inyong mga nanonood dito sa Kamusta Ka Bagong Pilipinas. This is Alma Antonio. Ayun, siyempre yung kanta. Siyempre kakantahan ko kayo lalo na dito mandaragat, no? Yes. Ang ating- Kamusta ka aking mahal? Wow. Sana'y nasa mabuti ka. Ako'y wag mong intindihin. Nakakaraos din.
Ayan. Ayan. Senior pa. Di ba? Alright, so of course, excited akong ipakilala ang ating special guest. Kasi siya po ay isang master mariner. Walang iba Wow. ko si Captain Frederick Tabaldo, yung the only horn among the roses. Story pala. Yes. Okay, siya po ay tubong Alakapan, Cagayan. Ilocano, Cagayano. So siya po ay graduate ng Bachelor in Science in Marine Transportation, class 1990 sa PMI College, Manila. So, nag-upgrade siya ng mga studies niya kasi noong November 1994, he was chosen by Magsaysay Maritime Corp into their cadetship program. And he completed that in March 1994. And then he joined his first ship. Sumakay siya sa barko noong June 1995 with Fairmont Shipping under Magsaysay Maritime Corp. And he was a third officer till April 2000. Sana Yes, sir. tama po ako. So, siya rin ay nag-join ng Claveness Maritime noong 2002. Nagkaroon siya ng 4 na kontrata and Wow. got Wow. him as a chief officer's license and landed in Crossworld Marine Services Incorporation. And in 2004, yung nag-sign na naman siya ng pang-7 niyang kontrata, 7th contract niya as third officer, then promoted to chief officer and the first Filipino to be promoted as senior officer of the company. So noong 2011, he was the first Filipino captain of Diana Shipping Services naman. First talaga, wow. Okay. So ngayon, April noong 2014 hanggang ngayon, appointed siya by Diana Shipping and its ship owners representative in Manila. Wow, ang laking karangalan yan, no, Captain? katabi So ko. very soon, will become the training manager of Diana Mariners Inc. O kaya sa mga gustong maging marino dyan, tawagan niyo ako, may agency fee ako sa niyo. Joke. Okay. So, before having his master chief, he was commissioned by the AFP as Philippine Navy Lieutenant and assigned to the Naval Reserve Forces Dami. sa NCR. So, under the Naval Reserve Command Philippine Navy ng NCR po, no? So, okay. So, yung affiliation niya dyan sa Philippine Navy, he was able to join significant activities gaya ng humanitarian assistance, disaster relief during the pandemic lalo na. So, also, sa Philippine Navy, siya po ay nagbibigay ng technical support work such as surveys of the Philippine Navy vessels, rather. And he participated in the crafting of its safety manuals, which is our subject matter expertise. Yan. Wow, ang galing, Wow, di ba? galing. So, Yeah. presenting to you, Yeah. Captain, would you like to say? Captain Frederick Tabaldo. Bumati po kayo. Yan. Bumati Thank you kayo, sir. very much, Miss Marlene, Miss Anna, Ana and and Miss Alma. 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 It is Pakamay mo na, sir. Di It is- ba? Feeling proud. Tayo. opo talaga. Actually, being a guest here is what I would consider as acknowledgement of my achievements, no. At may i-correct lang po sana ako doon, Sige Miss po. Ma'am Marlene. I was assigned as appointed as the company's owner's representative from 2014 until 2022 when our company were starting to put up its own crewing company in Manila. There and then I was appointed again as it will become the training manager of the crewing company, soon to be Diana Mariners Incorporated. Incorporated. Ah, okay. Yes. Yeah, mag-apply Yan. tayo dyan. Oo. Sir, bago kami magsimulang ng mga katanungan, pwede nyo bang ibahagi muna ninyo
kung ano yung nagtulak sa inyo sa ganitong trabaho as a seafarer. Pero before that, let me cut you off. Meron akong prepare na, of course, kasi marami. Isa Ah. ako dyan. Ngayon lang ako Mhm. nag-focus kung ano ba talaga mga seafarers, Yes, ano mga ako trabaho rin. nila. Oo. At akala ko noon, bakit may seafarer na babae? Nakalimutan ko, meron palang nagtatrabaho rin sa leisure Yes. shipping cruise na Oo. companies. Oo. So, sa mga nakikinig po, pero yung ating guest ngayon ay merchant marine captain po siya. So, ang bahagi ng industriya ng maritime trade dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ay nagpapadala ng mga kargamento sa mga malalaking boats na to. At minsan naman, pwede rin na luxury leisure cruise ships yung Yung mga maritime na trabaho na yan. So, ayan. So, may parang ang tawag nun is commercial Cargo Cargo. ship cap. Cargo ship ship. company. Cargo ship. Yan. So, ano ba yung sinasabi niyong dry? Dry, yung cargo po kasi, they are being categorized. One part is the liquid cargo. Tankers ang tawag po namin noon. Yes. And those cargoes, there are commodities that they cannot be transported in bulk. So they are going to break them and put them into box. So that those are on the containers. Like for example, yung mga computer, yung mga gadgets Oo, natin. mga Yeah, dry dry. goods Yan na ang They, dry. they are dry goods. Now, doon po Clothing. sa sinasabi naming dry bulk is the commodities that are being transported in bulk, but they are dry. Like for example, yung mga coal that serves as a fuel of Yung that coal, generates coal, our yeah, okay. electricity. Yeah. Those are Dry. parts. The iron ores, the ores na Correct. ginagamit Yung natin mga sa ores mga natin. Yan, siniship nyo rin yan. Pati Food mga steel commodities. billets, steel, commodities. They are That's dry. considered dry, Commodities. but they do not fall on the bulk. So, They, ano po, they fall on the general cargo categories. pero lahat po ng klaseng cargo ay naman na ninyo, naging, Yes. Po. so, When I was third mate, I served on a general cargo ships which we transported aluminum yes, billets, billets, this is steel coils. mga Ganun po, ganun. Steel billets, mga ganun. Mm. Ayun. So, ayun, iba-iba pala yung mga cargo companies or mga cargo vessels na minaman ng ating mga seafarers. Panahon ko kasi may teleserye na The Love Boat, alam mo yon? Ayun, yun ang alam mo sa Yun ang lampas. alam ko eh. Yung naka-white sila. At Nawala na dun palakad-lakad sa isip mga ko, ano, yun eh. sa barko. Yeah. At saka pala mga nagtatrabaho kahit sa merchant marine cargo vessels, may mga babae na rin, may nagkakapitan, may first officer, second officer, Oh, third we officer, have already and captains, yeah. engine. Yes, that was long Engineers. ago. Before pandemic, we have them already. Before pandemic, Yes, meaning meron na po sila. kailan nagsimula? Kasi yung gaya noon na nung panahon ko, wala pang masyadong piloto na babae sa Philippine Airlines o sa mga Yeah. airlines. Pa-isa-isa. Yes. Meron Tapos pa ngayon, colleagues marami sa, na ring Marina. kapitan. In Marina, Captain Lea Dumas. Oh, She is a babae. captain and she is a assessor in Marina. Yay! Kailan po So nagsimula that ito is yung how- nagkaroon na kayo ng Lady Marine? O kung kukwentahin po natin yung edad nila is, let's say she serves on the ship by, balikan natin let's say 90s, middle 90s. Middle 90s, 90s. doon nag-empusa. Kaya Kaya, nagsi-woman pala ako, no? oo, ikaw pa. Kaysa mag-trailer hindi ka si driving ka. woman, sisid woman niya. Alam, kaya sisid di ko, kaso hindi ko naisip yun at takot ako Sisid lumangoy. woman. Marami naman pong seaman ng hindi yan. Marunong Hindi lumangoy? marunong lumangoy. Akala ko kasi may training na tinutulak sila sa dagat. Wala palang ganon. Pag-aralan mo lang how to survive without knowing how to swim. I think Navy yata yun. Yung kailangan mag-aral ng Navy? Oo, ng swimming. Basic naman po ngayon na. Alam ko pag nasa barko ka. Kahit sa kailangan- barko, dapat Oo. marunong, di ba? Marunong. What I'm trying to say about hindi marunong lumangoy is hindi naman sila yung makakapag-swim na diretso na parang they can cross a channel or something. Pero they know how to float. Survival In order lang, to yung survival. Survival. Kaya techniques. Yeah. sa airplane din, taas naman kami, kung babagsak kami sa tubig. Kayo Yun ang- po, marunong pa ba kayong lumangoy?
O sumisid. Oo, may kapitan. Baka sumisid. Okay, may katanungan tayo, ano? Oo. Okay, so bago kayo magtrabaho, sir, syempre, bago kayo sumampa sa barko, napag-uusapan ba ng pamilya mo kung ano yung kahihinatnan ninyo, yung emotion, yung habang malayo kayo, nandoon yung inyong kalungkutan? Ano po ba ang gagawin nyo para maibsan yung mga kalungkutan nyo doon sa kalagitnaan ng dagat? Noon pong una yan, ano eh, I cannot recall na we discuss with my wife Aha. about this kasi yung reason ko para umalis is just to survive. So, Mhm. noong time na yon, we do not need to discuss kasi ang focus mo is to survive. Financial Survive. survival. Yeah. Financial survival. So, whatever comes, habang nandoon ako sa barko, kailangan harapin namin pareho kasi Mhm. survival kami. Ganyan kami mga Ilocano. Oh, Sige na, gano'n. umalis ka na para magkapera tayo. Oh, pabayaan mo na lang yung unan mo na mababasa ng Oo. Ganun. No, Mababasa ng Pero luha. that's also Oo. my question when now that I'm older. Kasi yung mga auntie ko, yung mga pinsan ko, lahat seaman yung mga Oo. asawa nila. Mm. Sabi ko, parang it's okay. Aha. Wala naman ako nakitang magsisuicide sila, umiiyak sila. Mm. Baka hindi ko lang nakikita. Actually, Madam Marlene, that is actually my question sa panahon ngayon eh. Oh. Mm-mm. During our times, walang internet. Mhm. So walang internet, correct. walang telephone. Wala. So imagine niyo na ang communication namin is when the vessel arrives in the port. Mm-mm. Pipila kami doon kay Spark yung radio officer, Spark yung tawag namin Oh, diyan yung araw. RCPI, yung mga No, yung radio officer namin, Long siya yung distance. tiga-receive kasi ng mga sulat eh. Ah. Sulat pa 'yon. Okay. Parang telegrama ba yun? Hindi po. Hindi? Yung mail, yung papadala mo sa post office. Okay. We will be sending our families the address of our agent on the port and Ah. then doon nila ipapadala yung sulat. Okay. So pagdating ng barko namin doon sa doon sa puerto, Oo. i-deliver ng agent doon sa kapitan, ibibigay doon kay Tapos Spark. i-distribute. So pagka nagka-clear na yung barko, bababa kami doon sa mess Takbuhan hall. Abang kami para kami, alam mo yung bata doon sa Madam Marlene, sa probinsya na galing doon sa bayan si mama niya. Oo, takbuhan na. Tapos nag-aabang ng pasalubong. Oo nga, So that parang was kayo our life nag-aalabang. doon sa barko. Wow. Nung time na yun, wala namang yung mga mental stress, yung mga iba, yung mga sinasabi nila ngayon. Hindi pa uso yan, no? Suicidal. Ah. No, I never heard any. Siguro kulang lang sa sa information dissemination that time. Mm-mm. Pero sadyang wala talaga eh. Wala kaming bully nung time na yun. Oo. Mm-mm. Mm. You just keep crying if you cannot endure the So kayo po, loneliness. hindi kayo umiyak? Nung Kalokohan po yung sasabihin ng seaman. Ang seaman, pagka hindi umiyak, hindi lalaki. Ah, Hindi tunay na lalaki. hindi normal na tao Ay, hindi pagka, normal. I mean, Balita ko ang seaman malalaki ang sahod nyo. So ano ba ang mga may naririnig akong allotment? Ano bang ibig sabihin yun? Sa laki po ng sahod, nagdedepende po yan sa posisyon, sa rangko. sa ranggo. Hindi lahat porque nakita mo seaman ako, sabi mo, kumikita to ng $1,000 a month. No, hindi po. Sige, pwede po. Meron kaming positions, yung mga starting positions, katulad halimbawa kung cadet ka sumampa, ang niyan, ang allowance ang tawag namin sa company ko. Allowance ang tawag namin doon. Allowance. Okay. Nagre-range yan ng $480 hanggang $600 Training monthly. po yun. monthly. Training pa lang? Training siya, monthly. Yun yung niya, compensation niya. Training. So pagka pumunta na siya doon sa mga rating grades, yung magsisimula sa deck department yung OS, doon tumataas na i-elevate siya hanggang 700 hanggang 800. Minsan kung malaki-laki ang overtime niya, umaabot sila ng $900 a month. Ladderized po yung step by Pakikwento step. po niyo po yung regarding po sa kasi bakit nagkaroon ng allotment? Mapupunta yung sahod niyo diretso sa asawa o anak? O paano po ba yun? Pakikwento niyo po. As per contract, pagka mag-sign kami ng contract, and OFW, kahit anong sa lupa ka man o kaya sa barko, 80% of your basic salary should be remitted home.
80%? not specifically sa asawa mo or basta babalik siya Kung sa sino yung sinulatan mo na Sino i-minus yung yung ano? sahod Okay mo at pala doon mag-asawa ipapadala. seaman, no? Oo Magsisiman na nga. lang ako. kung Hello? kung kaya mo po yung kaya mo yung emotion ng asawa ng isang seaman. Okay. Yung Okay, lagi, balik yung tayo. laging wala, no? Balik Oh, tayo dyan kasi tumakbo ka kaagad sa pera eh. Oo, Sandali muna. Halata ba? sige po. Ako rin. Alam mo, kagabi, just for the joke, parang cut to cut lang to make it light. Okay. Kagabi, meron ako, nag-member ako sa Date Online. Oo. Your age. Mhm. Aba, kapitan yung na-press ko. Oh. Ang laki-laki ng barko. Oh. Sabi ko, kaya lang, para sagutin ko siya at sagutin niya ako, magbabayad ako ng $19. Sabi ko, pag-isipan ko muna. Kasi malungkot ng dahil siyempre lagi Pero sila ang nasa gwapo ng barko, no? kapitan. Half Oo. French, half Kwan. But anyway, Ah. tignan mo, hindi ako tumitin sa mga marino. Nagsasalam ko mga playboy yan, kaya ayaw kong mag-asawa ng marino. Pero kagabi, pinag-iisipan ko na dahil sa subject na to. Pero talking about that, kasi sabi nila nga, malaki ang sahod ng kapitan. Yes. Oo. Paano nyo naman na-manage yung 6 digits inyong yata yan. pananalapi? Yan. O, bago nga tayo sa pera, may question ako. Anong question Kasi mo? importante ito sa mga seafarers. Oo. Kasi approximately 189 na ang suicidal. Oh, So, alam ko yung Suicidal, no? sinasabi ni Suicide. Kapitan na sabi nga, nung panahon namin, wala naman depression, di ka namin alam ispelingan yan. Wala nga yung mga bipolarism, anxiety, di nga natin alam yan oo, eh. oo. Di ba? Ako rin, di ko rin alam. Yes. Ngayon ko lang nalaman nung nag-aral na ako ng NLP at psychology. Pero, yung mga suicidal po, kasi importante po to, may naranasan ba kayo sa mga crew nyo na naging suicidal ang feelings? Actually, when I was with Clubins, Sorry. Oo. Sige. Sabihin ko lang, don't call. Don't call. Wait lang. Yes, wala. Off muna lang. Sorry po. Okay, nandito sana po. Nag-ano tayo eh. Ano ba yung last word ko? Oh, yeah. Okay. Oh, Okay. pwede naman. Okay, the reason why na gusto kong bumalik Diyan na. tayo sa emotional is, di ba, maraming suicidal Suicidal, tendencies na nangyayari. O may nangyari na, actually yung sinabi ko, 189, di ba? Na yung nasa report. So, Captain, meron ba kayo sa crew nyo na nagkakaroon ng suicidal feelings o gusto na mag-suicide talaga o super depressed? actually hindi po namin sila hindi namin sila maramdaman. Usually ang nakakaramdam diyan sa nila, sa pagiging suicidal nila is yung mga colleagues who are working with them. Pero may Who stay na-report beside sa you? inyo. We only notice them pagka Baba na. nangyari na eh. Ay, pag nangyari. Pag Pag nangyari nangyari na. Oh. Ito Yung si tumalo Swaldo. na sa barko, ganon. Ano po yun eh, pagka nawawala na siya, yun lang yung time na na okay. napag-usapan na Nag-count nila. na, nag-head count na, Oo, wala na na pag siya. nag-head count na kayo. So, So marami doon na lang talagang- nila nire-recall na ano bang kinukwento ni Mr. ganun lang sila. During the course na lang ng investigation. So, pero marami ko yung naririnig na maraming nagpapakatiwakal na lang doon sa boat pag na-depressed. Pero meron po kaming experience once na ang naging issue niya is yung seaman eh. Tahimik lang siya. Kasi tahimik talaga siya. Ngayon, sabi niya, inaccuse niya yung isang kasama niya, parang hinak yung account Cellphone niya, niya, account. cellphone niya, something yung magkahalo-halo niya Oh, yung yeah. ina-accuse niya. So, na-depress siya. Hanggang hindi na nila siya makontrol, nag-wild siya doon sa barko. And then lately, ang napagtanong-tanong na sa mga family side ng family niya, kasi tumalon siya doon sa barko after nung Oh, wow. Nag-wild siya doon sa barko, hindi nila makontrol. So, ang ginawa nung kapitan, isinarado yung buong accommodation, niya. sinecure niya. Kasi hindi nila siya malapitan. Eh. Oo. That is the declaration of the Pero later people on, on board. na nawala na siya. Ngayon yung mga tinapon na siya. Joke. nagtanong-tanong na sila yung kwento-kwento, Siya unofficial talaga, Arjan. unofficial declarations.
parang may mga issues sila between ng family niya. So Hindi nila mostly na-settle naman po out. ganyan not naman from the job mostly para laging nasa pamilya Di ba? Nangyayari ang suicidal sa cargo ba o sa cruise? Both, Both, can happen. both. Pareho Pero yun. going to that, kasi 20 minutes na lang tayo, so meron ho ba kayo ngayon sa Marina, yung, di ba, yan yung academy na tumutulong agency ng government o sa inyong mga cargo training or mga Training crew programs. training programs nyo, ano na ba po ang iniisip nyo para matulungan itong mga merong nagkaka-develop ng severe depression? Yeah. Ang ano po, ang IMO, the organization has implemented a training that we call it now a mental health training. Awareness, Awareness, and yeah. coping. Yes. Yes. So initially it is being implemented mandatorily to the senior officers. Mhm. So ang ano kasi, ang pinaka idea kasi is sila para ma-detect nila kung ano yung behaviors ng mga and then they will have a basic knowledge how to handle them. Maganda yan, pero minsan pa rin kailangan ata ng hotline. Meron ba kayong iniisip na magkakaroon ng hotline number? Sana kausapin natin ang DOH or ang... Oh, Tama Oh, yan, Miss Marlene. maybe it's time na magkaroon din kayo ng psychiatrist on Bago board or a bago sumampa. psychologist. Consultant. Yes. Or Consultant. Better psychiatrist kasi magbibigay siya ng Kasi gamot alam mo ang Siguro kalungkutan. po ang ibig niyong sabihin, katulad halimbawa sa medical kasi namin, medical concerns Yeah. namin, sa medical side namin, meron naka-contract yung company na distant support for medical. Let's say So, when we need medical support system. Pwedeng tumawag? Pwede po Hotline kami tumawag meron? doon, hotline. Anytime, SOS. any sickness, talagang yung telepono ni Kapitan doon sa barko, you will just press one button. Pero being na ordinaryo lang ako, hindi ako officer. Siyempre nahiya ako sabihin ko sa officer ko. Mamaya dyan, patalsikin nila ako sa next na port. So minsan, pwede ba na merong, gaya sa HR, pag may problema sa isang company, di ba? Pumasok ka lang sa opisina ng HR, nadidepress po ako, pwede ba akong mag-day off? Dahil kasi ganito nangyari sa akin, parang hindi ko maintindihan, ganun. So at least, makakausap na, mape-prevent na, o sige mag-rest ka muna, ako maglagay sa kapitan, susulat ko dito na you need a little... Napakaganda pong recommendation niya ni Miss Marlene na I would Yes. try to to take up also Yeah. with my company. Yeah, kasi maraming mga psychiatrists ngayon walang trabaho. Sabi ng anak ko, nag-apply sila sa PGH, 20 lang ang kukunin, 150 sila. Napakaganda po, lalo na dito sa ating bagong established na Department of Migrant Workers to establish such. Kasi pagkaalam ko po wala tayong ganun So, sa yan ang sinabi ko noon nasa radio pa ako, in-announce ko kasi yung mga namatay na mga seafarer. Sabi ko, sana magkakaroon ng hotline. DOH, kung nakikinig kayo, Marina, kung nakikinig kayo, dapat may hotline na pwedeng kausapin ng seafarer kasi hindi siya magsasabi Yes. sa officer niya na ako'y nadidepress, gusto kong makausap. Di ba? May mga cellphone Yes, naman sila. Opo. Kasi gaya ng daughter ko, nag-online consultation siya. So, you can call her 24/7. So, dapat meron tayong kahit po yung 24/7. chat lang sana. Oh, yan, Yes. nakakatulong. That is me. Kahit to, mga connect. magagaling na psychologist Opo. na kwan sa life coaching Yes. and ganyan. O kaya especially pag Yan psychiatrist pala sila. ang importante sa mga seafarer, mga nagbabarko, no? Lalo na mga bago, malungkutin, Oo. Kasi, iyakin. Nasanay po kasi sila sa social media na they feel that they are Yeah. they are happily surrounded. oo. And then pagdating nila sa barko, later on, oo. culture shock yung abutin nila. Yes. Mukhang may Ganito pala part ako 2 na ito yan. kasi gusto ko Oo. talagang Mauubusan na tayo ng kasi time. Kapitan. Pero ang isa pang question, Kapitan, Yes po. kung may nasaktan po sa loob ng barko, gaya ng isang kaibigan natin, yung guest natin, hindi siya nakatrabaho ng almost a year, pero hindi siya nakompensatan. Imagine yung sahod niya for 1 year. Siyempre, Nabalian ba sumasahod siya siya? ng 2,000 to 3,000, for example. Oo. Di 1 year, di magkano yun? $35,000 din yun, o 36. Paano po ba, paano natin matutulungan yung mga ganyan, yung mga health benefits, kung may mga disgrasya nangyari doon sa
sa barko, Habang nagtatrabaho sila. sila ba ay insured? May insurance ba kayo? Meron po silang insurance habang naka-employ sila. And the appropriate procedure how they should be handling those situations, they are properly explained to them Mm-mm. on their pre-departure orientation seminars. Oo. So doon po dinidiscuss kasi Yung mga insurances. contract. So private yun. No, it is included into their employment package. Yun ba yung PIDOS? By the agency or by the, By the kunwari, principal, by Dayani, yung principal kasi vessel. ma'am, si barko, meron siyang sariling insurance that includes the crew. Mhm. So starting from employment of the crew, those conditions on their Ano contract, on their employment, I'm sorry, no, is on the contract. Mm-mm. So, So nandoon there are schedules, mga accidents, payments, ganon. kasi kung nga isang finger, may pressure yan eh. Yes. Isang kamay, hindi mo may galaw, may pressure dapat lahat yan. And May yan ang schedules dapat yan dun nating sa- sabihin sa mga overseas magsi-seafaring. Mm. Tignan nyo yung mga benefits nyo pag may mga accidental. Yung mga accidental Yes, benefits nyo, basahin nyo yun. Ang pinaka-importante, kasi may kilala rin akong seaman, nagagrab na siya ngayon, engineer siya. Mm. Hindi na niya magalaw yung kamay niya kasi naging 18 years na siya. Alam mo, ang compensation lang niya nung operahin siya, 1.5 million. Sabi niya, kaya kong sahurin yan, ma'am, sa 6 na buwan lang. Oh. Ang So, binigay costly. lang. And then, ngayon, hindi niya maigalaw. So, ngayon, nagda-drive na siya, pero okay na siya, nagte-therapy. Binayaran naman yung therapy, pero yung compensation, hindi ka na makabalik sa barko at magsahod na ganong Magsahod. kalaki. Mhm. I mean, pero those ma'am, little May things tanong na, lang ako. Yung seaman po ba na yun is 1.5 million yung na-receive niya, yung Oo. umabot sa palad niya, or what company has paid? no, Kasi yun eh, case-to-case basis. parang Asian company yun eh. Chinese company Kasi yata ngayon, yun. that's the main objective of the Magna Carta of the Seafarers, Filipino Seafarers. Kasi tanggalin niya yung ambulance chasing na tinatawag natin. May kasi, may mga loopholes yung mga contracts Correct. na where I'm not against the lawyers, but they know how to play with it. Yeah, na No. para hindi magbayad ng mahal yung mga Oo. vessels. Yes. So, yan ang dapat magkaroon din tayo sa mga association ng seafarers. I hope maging advocacy nyo yan, na protected yung mga insurances na pwede nating ipabasa muna, okay It na is- po ba to? It is what we are doing po. I'm my advocacy to always explain very well the contents of the contract to the seafarers for them to understand and act accordingly when they are working there on board the vessel. Kasi may mga may mga clauses doon sa sa contracts para doon sa compensations na conditions pagka na aksidente ka on board and or yung ginagamit Yeah, nila doon na Yung So, importante yun yung yung mga kahit pinaglalaroan ng or batas. and basahin Yes. nyo mabuti. So, Mm. ipabasa sa mga abogado nyo na katiwala nyo na sana Safety. magkaroon din tayo ng office Tama. ng Marina, gaya ng OWA, na itakbo mo, sir, okay ba itong kontrata ko? Yes. Babasa ko lang. Number one po yun, yung we have to educate the seafarers with their standard contracts. This is the main reason why nalilihis sila ng landas. Mm. Their aptitude in working Mhm. on board the ship. So nawawala yun kasi they are very much ignorant on the contract. True. Hindi ko lalahatin pero Correct. I believe it is most. Mhm. Sa tagal ko pong humawak ng seaman dito sa company namin, yung mga tinatanong ko, where is your duties in your contract? No. Correct. But Basahin right now, I'm mabuti. very proud. Mhm. Pagka crew namin sa Diana Shipping, tanungin mo kung nasaan ang kontrata niya. And let them compare to other companies. Wow. Eh, syempre, Yun yung may gagaling na trainer tayo. Ipinagmamalaki dito. ko. Kasi yan yung naiisip ko na basic na understanding nila to get safe on board the vessel. Para hindi na sila mag-click claims. Mhm. Mhm. Kasi pagka na-aksidente sila, kung Tama ano-ano na lang iisipin mo para makapag-claim ka ng compensation. Ilang Yes. minuto pa ba, Direk? Okay, 10 Okay. minutes. Gusto kong ibigay na lang natin sa kanya. So, ano po yung pwede niyong sabihin? Magpa-part 2 po tayo nito, ha? Oo. Yung Opo, anong pwede. pwede niyong i-advise sa mga upcoming seafarers at yung mga baguhang seafarers pa lang? Oo. For the, para po sa mga baguhang seafarers. Yes po.
una, before you plan on to or start to go to seafaring, you have to set an objectives. Ano ba yung gusto kong mangyari sa buhay ko? Yes. Maging seaman ba ako? Oh. So following that, anong klaseng seaman? Oo. Meaning, Anong klaseng seaman? Kasi may seaman ngayon, matanda na ako, baka pero seaman. ito Seaman. pa rin yung kinikita ko. Matanda na ako pero hindi pa ako nagre-retire. Correct. Mm-mm. So what did I enjoy kung hindi pa ako at age of 60, hindi pa Kailangan ako may nagre-retire? goal. May age limit ba ang pagiging Yes po, seaman? yes. Hanggang ilang taon po? Ang sa company namin, pagka matagal ka sa company, employed for retirement is 63. 63 to 65. Mga kapitan din, Ah. 65. Kapitan, mga chief engineer po. Hanggang 65, Hanggang 63, 65. 65. Wow. So doon po Tama kasi rin. magpapakahirap tayo doon sa barko. Ubusin mo yung buhay mo doon sa barko. You never had a life dito sa lupa. So pagka humarap ka doon kay Peter sa taas, anong ikukwento mo kay Peter? Mm. All the color of the sea, Mm-mm. telling him about the waves. Yes. You had nothing. So, ang point ko doon, sasabi ko mag-set sila ng goal is magiging anong posisyon ba ako pagdating ng araw na. Katulad po ng in-explain How will I ninyo. end up as a Yes. seaman? Exactly. Yes. Baba lang ba? O doon ako kay kapitan. Gusto Yes. ko maging kapitan. Paano sila maging kapitan? Paano sila It's the same magle-level thing po. up? Paano The daw same thing mag-level na up? itinuturo ko sa mga seafarers namin. You set your retirement age and what would you have on that retirement. Mhm. So, yun ang sisimulan mo. Ngayon, pag na-set mo na yung mga goals mo na yun, kaya ko ba yun? And then you will start going down. Kung captain yung nailagay mo na retirement, rank, Dapat ito yung compensation ni captain. Paano maging captain? Babalik ko ulit. Oo. Kailangan mag-chief officer ka. Saka, oo. Ano ba ang kailangan ko sa chief officer? Kailangan mag-second mate ka hanggang doon sa simula. Sa third. Then, And then start doon na sa pinakamalapit sa iyo. So Pero- that is supposed to be how a seafarer set himself to go to the sea. tapos, would you advise them na mas maganda kung mag-aral na lang kayo ng Bachelor of Science in Marine Engineering and Transportation para mas mabilis ang pagka-officer mo? Definitely that will be the best start because whatever comes along, Mm-mm. at least meron ka ng foundation doon sa pagiging officer o pagiging engineer. Meron pa bang, kunwari, kung magtatrabaho, kasi may mga electrician din, Opo. mahal din yung bayad ng mga electricians, Electrician on sa board, barko. di ba? Yes. Mga Engineer. carpenters, mga Engineer. oil Engineer. Actually, we are engineers. running out of electricians. Oh, ayan. Itatag ko Ayan, mga Mga Electricians and electricians tutors. yan. Oh. Dito Sakay mga na. non-graduate sila, pero kailangan Di na. ba? Oh. Oo. Kailangan ng electricians. So, Ilang minuto we pa? have 5 minutes 5 minutes. more. Okay, ang ganda, napaka-interesting at kaya namin to nagkaroon tayo ng episode na ganito kasi ang dami nating gustong maging seafarers at ang dami na nating seafarers para maliwanagan lang tayo kahit counting enlightenment para meron may sabi natin na, oy, meron pa bang ibang klaseng kurso? Meron pa palang ibang klaseng trabaho na well paid for. Oo. Di ba? Yan. So yan, I never considered it. Pero Mhm. ang mga Ilocano mahilig magsiman. Kompetensya po sa Okay, mga so- Ilonggo at sa mga So, Bisaya. maikli lang ang ating oras ngayon at napakarami naming tanong sana, Tanong. Mm. Mm-hmm. Sana may part 2 tayo, Oo. Miss Marlene. no? Yes. Babalik si Kapitan yan, I'm Ma'am, sure. with the approval of my supervisor, my Captain Nico Stalas, I will be very grateful for us. Yeah, Yes, sige. thank you so much. Kailangan nating Oo. Sir! So anyway, so sana makuan. So any parting words po na you want to tell all the future seamen and seamens currently? It is actually challenging job, no? Na ang nag-transpire lang naman sa akin is yung hirap naman dun sa probinsya natin, Madam Marlene, no? So, yun ang baunin ninyo, no? Kailangan na buo yung loob mo, desidido kang maghirap, desidido kang umiyak. You are ready Sakripisyo. to face all the challenges kasi yan yung buhay ng seaman.
Yung Kaya patatagin mo, walang depression, hindi mo alam ang spelling nun. Oo. Well, hindi namin during our times talaga, Ma'am Marlene. Hindi ko alam yung spelling ng depression. Pareho tayo. Saka yung bully, Ay, wala akong hindi ganun, ko di ba? alam yung Mga bullying. mga ganun. Hindi bully. niya naranasan gumimik, di ba? Yeah. ano naman na Minsan-minsan. ano naman sa hipokrito tayo pagkasabi Sige, later on. Pero- So, Kapitan, di ba, pakisabi rin, paki-encourage, bakit maganda maging seaman in 2 minutes trip? Oo, kailangan talaga natin kasi tayo na ngayon sa sitwasyon ng bansa natin, tayo na yung number 1 na contributor sa Wow. sa gross national product ng anong bansa natin. Tayo yung nagdadala ng ng dollar dito sa sa Pilipinas. So, makikita naman natin yung yung support ng gobyerno sa atin. Do marami pa tayong kailangan i-improve sana. Marami pa tayong dapat hingin sa government Na support. na support para mas ma-enhance natin yung qualities ng seafarers. Quality ng Quality being a ng seafarer. O yan, Marina. We are Hello quality, po. pero Sana we can work more, di ba? more. Ayan, magiging active po ako para maging voice ninyo ako. Okay, Salamat thank you po, so Madam much. Marling. Okay, thank you so much, Captain, na babalik ka ha. And thank you, Philippines. And saan tayo matatagpuan? Yes, thank you so much. Mahal naming ka-OFW. Please subscribe on our YouTube and follow us on Facebook page and our TikTok, Bagong Pilipinas 143. Ayan po. Oh, yung title of course is Kamusta Ka, Kama? Kamusta ka, Bagong Pilipinas? So, Pwede bang magpasalamat doon Yes, sa nag-endorse po sa akin dito? Yes, please. Yung aking matalik na kaibigan na si Captain Rene Espenar. Hello, Through our Sir Rene. Captain Tujo. Maraming salamat po sa pag-endorse niyo sa akin dito. and thank you for letting us meet our beautiful, not beautiful man, pero ang galing na superstar na Master Chief ng barko. Yes. Kapitan. Thank you so much My pleasure. again. And Philippines, thank you for tuning in and And- look forward and subscribe on YouTube and on our Facebook. Okay. My part 2. Bye-bye. Bye.